this out. Si Maharlika ay budol-budol pala. Yun. Okay, doon sa mga hindi nakakakilala kay Maharlika, ay ito yung full-time na binubisit lagi ang Marcos family. For some reason, ay obsessed siya sa mga Marcos. 365 days ata yun eh. And then, I think she's sick. May sakit itong si Maharlika. Kaya papaliwanag ko. Anyway, alam ko naman na may mga tao na burnout na sa issue tungkol kay Kibuloy at saka dito kay Robin Padilla. So, ibang putahe naman. Ito naman si Maharlika ang bigyan natin ng atensyon. Dahil laging sumasali sa eksena. So, at itong lately, itong si Maharlika ay bigay suporta siya doon sa rally sa Liwasang Bonifacio. At pinupush niya ang mga tao na pumunta sa Malacanang at mag-take over. So, ganun kawalang ya itong grupo nila. Okay, so yung grupo naman nila, alam naman natin na ang mga bandido eh. Kung nakita niyo yung mga hindi nahihiya, mga bulagang hiya, mga kapal, they don't care kung magpatabling-tabling sila kung ewan ko, hindi sila yung grupo noon, okay? Katulad nung si Banat Bay, once again, paano hindi mo tatawagin budol-budol yung mga yan? Balikan uli natin to si Banat Bay. Meron siyang sign na nakalagay, no one is above the law. Pero kung mapapansin ninyo, ang mga pinagtatanggol niya ay puro mga bandido, okay? At saka daw pagkamali ay kinikriticize niya, pag tama daw pinapraise, yeah, right. Meron kang puon na pinagsisilbihan, identified ka ng mga tao na ganun ka. So, it's not gonna make sense dahil bias ka na agad eh. Paano mo masasabi na kaya mo i-criticize yung iyong puon? So, anyway, balik tayo kay Maharlika. Itong si Maharlika ay she's sick. She's very sick, okay? Yung pagiging obsessed niya sa mga Marcos, at meron pa siyang sinasabi for desperation, gagawa-gawaan siya, hindi siya pinapansin eh. Meron siyang marites na puting ahas daw. Na kinakausap. Yung puting ahas, meron siyang insider. So, for some reason, hindi siya nauubusan ng mga kwento. So, paano mo paniniwalaan yung mga ganun tao na umaasa lang siya sa puting ahas daw? Yun ang ginagawa niyang, yun daw ang source na kanya information. Pero, ngayon, for some reason, hindi ko alam kung bakit nagiging agitated siya. Eh, siya lang naman ang nagpapaktory, ang naggagawa-gawaan. Kung meron siyang puting ahas na imagination na nagbibigay daw sa kanya ng impormasyon. And then, umabot sa punto na brutally, verbally abusing ang mga Marcos dito sa kanya. So, and then later on, nagiging paranoid siya daw pinapapatay. Sus Barriose. Gumagawa siya ng mga kalokohan, kung ano nung pinagagawa niya bago like a boomerang, nagpaparbak sa kanya, and then nagiging paranoid siya. Yun ang problema. Alright, itong si Maharlika ay associate sa mga kapareho din niyang budol-budol. Masasabi natin budol-budol itong si Maharlika dahil siya gumagamit siya ng puting ahas. Yun daw nakakausap niya. May puting ahas siya, and then yung puting ahas na yun ay nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Okay, yun daw puting ahas na yun marites. At reliable information daw. And for some reason, hindi naman siya pinapansin ng mga Marcos. They don't talk back. Yung mga Marcos, talagang siya eh. Kaya lalong masakit yun dahil alam mo yung mga bully, either you ignorin mo, masakit sa kanila pag ini-ignore mo yung mga bully, or either na you bully back. Pero masama ang ginawa sa kanila ng mga Marcos, talagang hindi siya pinapansin. Eh ngayon, si Maharlika, maraming nanonood dahil nag-take chance siya dahil garapal yung
pambabastos talaga niya sa mga Marcos. Okay, alam niyo naman mga Pilipino, basta mga brutal ang mga ano, eh, ano, manonood. Saka kuwela si Maharlika. Anyway, hindi naman tanga ang mga Pilipino. Yung source na pinanggagalingan ng kanyang gawa-gawa ang kwento ay puting ahas. Tapos yung mga igineges niya sa kanyang show ay ano, dapat meron silang Lonely Heart Club, ano eh, club. Katulad itong si ano, si Vic Rodriguez, dating kasamahan ng mga Marcos for long time. For some reason, hindi na siya pinasama sa circle ng mga Marcos dahil nagkaroon ng malaking controversial, malaking issue, iskandalo sa gobyerno at naging ano yan, viral. So, kayo na ho ang ano diyan, alam na ho ninyo kung anong istorya kung bakit umabot sa ganun. Anyway, identify tayo na pro-Isko and then pro-Leni rin tayo. Pero sa pagkakataong ito ay nakikita natin na ang mga Marcos naman ay ginagawa niya ang kanyang trabaho. So sinisiraan lang siya ng mga grupo ng mga bandido, ng mga budol-budol. Dahil I would say it's an organized crime talaga. Kung makikita ninyo. At binubuksan kong isipan ng mga tao na meron talagang organized crime. May sarili nga silang media eh. So, anyway, ito ang ginagawa ng mga Marcos ngayon, ano sila, hindi sila pro-China. Okay? So, okay tayo doon. Pro mahirap sila. Yung ayaw ni Marcos ng mga naapi. So, kaya binubuksan niya yung kaso sa EGK. At kaya lumalabas si Marcos ng bansa ay naghahanap ng investor. Kasi yung 6 years na nakaraan ay talagang China lang ang kakilala ni Duterte at nangako ang China na magbibigay ng business pero hindi naman totoo. So nasayang yung ating 6 years kay Duterte at ibinaon pa tayo sa utang. So ayaw ng mga Duterte na gumanda ang ating gobyerno dahil maraming makakalkal na mga masasamang bagay. Anyway, so every time na pumunta ang mga Marcos at maghahanap ng investor, ay talagang maraming mga demolition na ginagawa lagi kay Marcos. Sineset up lagi siya. Lately, yung sa airport ay talagang tiniming nila na nasa Australia si Marcos. Actually, I don't know kung hanggang saan ang pasensya ng mga Marcos kasi nung nagpunta siya sa Australia, kino-question siya dahil yung justice system daw ng ating gobyerno. Pero dapat nag-respond si Marcos doon na hindi ako, yung nakaraang administrasyon ang may kagagawa noon. Alright, balik tayo dito kay Maharlika. Alam ko talaga na budol-budol ito si Maharlika. Either na budol-budol or nasisiraan na to ng bait. Okay? Meron akong coworker na ganito rin eh. Alam mo yung NB ay talaga nakakasira ng ulo yan. Yung inggit ay nakakasira ng ulo yan. Lalo na't hindi ka pinapansin. Ako po ay talagang ay nagkita na ako ng mga taong miserable. Na ganyan yung mga toxic na tao. Something remind me. Sa totoo lang, kaya ako nababasa itong si Maharlika dahil ako ay 20 years na nagtrabaho sa lock-up facilities at ganyan ang mga nakikita ko. So, basang-basa ko yung behavior ni Maharlika. Saan ka naman nagkita na full-time na gano'n siya ka-obsess? Halos 365 days. Kung siya lang may sakit sa puso ay talagang baka na heart attack na yun eh. Yung energy niya na nilalagay doon para bihitin ang mga Marcos. That's cruel. At kita niyo naman siya na naapektuhan, nagiging paranoid niya siya, na siya daw ay pinahanti, pinapa-assassin daw siya. Ay umabot na sa puntong ganoon. Tapos meron pa siyang mga alagang puting ahas na kinakausap daw. Sus Bar Yosef. So, check this out.
sa loob ng 1 taon, halos hindi nag-respond sa kanya sa mga pambabato niya. Talagang masisira ang ulo mo noon. Hindi nagre-response sa'yo kahit anong gawin mo, hindi nagre-response kahit bastusin mo. Tapos ikaw na naging paranoid niyo na dahil sa dami mong ginagawa mo kawalang yaan doon sa mga tao, ikaw na ang paranoid niyo na ano na parang self-destruction yun eh. Anyway, itong si Maharlika at saka itong si Glenn Chong at saka si Vic Rodriguez ay palagay ko ano yan eh, they have a common denominator. Pwede sila sa sa Lonely Heart. Ano sila eh, yung mga masasama ang loob nila dahil hindi sila pinapansin. Oh. Ayos sila papasukin doon sa circle. So, puro mga pambabato nila, imagination nila, kunyari na meron din silang puting ahas, yung mga gano'n. Hindi sila kasama ng organized crime talaga sa Pilipinas. Medyo pero palagay ko nagli-leak na rin sila doon dahil mga kaibigan nila yun eh. Nagbabatuhan sila ng mga ng mga information sigurado. At ito nga nung sa liwasan ng Bonifacio ay talaga sila gusto pumunta ng Malacanang at ayaw na pabalikin si Marcos daw. Kailangan hindi sila sinamahan ng mga importanteng grupo. Kumbaga sa Lapitantor ay pumusgat. Yun. Pero talaga may organized crime. Di ba may mga bandido dyan. Yung mga, we call them bandido. Dahil kompleto talaga sila eh. Dahil meron pa silang meron silang media. Ganun sila kalaki. At saka yung mga katulad ito si Panelo, si Harry Roque, kahit na pumalpak na ilang tabling-tabling, yung kahit na yung nagsinungaling na sila at nahuli, ay ang common denominator nila ay hindi ba sila nahiya. Sina Robin Padilla, ang mga Duterte, kahit na yung mga contradicted yung sinasabi nila, parang parang okay lang sa kanila. Hindi yung yung siguro iniisip nila matatabunan din ng issue eh. So, gano'n ang grupo nila na talagang hindi, yung common denominator nila, hindi nahihiya, yun. So, anyway, balik ulit tayo dito kay Maharlika. So, itong si Maharlika ay talagang hindi ito normal. Extraordinary din. Ay, biro mo 365 days kang gano'n. Umaga hanggang gabi, ay obsessed ka doon sa isang tao, pero hindi ka naman pinapansin. Ay talagang yun, very stressful yun. So, ay talagang mamamaga. Siguro sabi ni First Lady, ay mamaga lang nga mo sa, hindi mo na makukuha gusto mo. Hindi siya pinapansin. So, ano nangyari dito? Parang class yung isa, ikaw yung bakyan na yung trying hard ka. Kasi ni-stalk niya si First Lady. Pero, ni isang statement, hindi siya pinag-aaksayahan ng panahon. And that's sad. Nakakalungkot yun kay Maharlika. Anyway, sige Maharlika, pagpatuloy mo yan. Ano ba magandang message kay Maharlika? Maharlika, alam na ng mga tao na ikibudol-budol. Sino maniniwala sa iyo? Ay nakikipag-usap ka sa puting ahas. Yung puting ahas daw ang source ng information mo. Ay di ka itibudol-budol. Tapos, parang doon ka na, dahil ang dami mong mga below the belt ang mga pinagsasabi mo, ngayon, iniisip mo na may papatay na sa iyo, may mga assassins, Mario Joseph. Alright, okay, Maharlika, peace out, okay? Alright. Ang pambubudol-budol mo, Maharlika.